At ito nga pala yung ginawa ko. Ito kasi yung request ng amo ko. Gemat pala ito kung tawagin dito sa Saudi. At ito nga pala yung ginawa ko. Yung ready to cook na. Nakakarto na to na binili ng amo ko. Tubig na lang yung nilagay ko dito. At na-rest ko na rin ito ng 1 hour. Ito na nga pala yung mantika natin. Pinainit ko na. At ito pala yung texture niya. Hindi masyadong matigas at hindi din malambot. Kailangan maiporma natin pabilog. At ito nga bago natin ilagay sa mainit na mantika, kailangan natin hinalo-halo ko muna pala yan. At dahan-dahan lang pala yung apoy niyan habang nilalagay ko sa mantika kasi nga kailangan hindi siya masusunog agad kasi pag malakas pa yung apoy nito ay masunog ka agad at hilaw yung loob. Kaya kailangan dahan-dahan lang din po kayo kasi kunting pasensya lang din kasi mainit talaga ito. Kaya ito na nga pala, pagkatapos mo ilagay, huwag mo kaagad haluin ito para sa gayon na hindi siya buhol-buhol. Kailangan din talaga itong kunting pasensya at mahina lang muna yung apoy para yung loob niya ay mainitan at maluto din ito para pantay yung pagkaluto niya. Saka mo na rin ito haluin. At fast forward nga po pala, ito na yung ginawa ko. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko hinalo. Basta halu-haluin nyo lang ito. At ito na nga, ilalagyan ko lang ng sauce ito. Yung request ng amo ko, ito ang ilalagay ko. Kasi nga, ito naman talaga yung madalas niyang ilalagay. So, syempre, shera ito. Hindi ko alam kung ano ito sa Pinas. Basta, yun na yun siya. At saka yung tamar na liquid po ito. Ilalagyan ko lang din po ito ng asal.